Kabayan, mag-ipon ka rin para sa sarili mo. Huwag mo lahat ipadala sa mga mahal mo sa buhay. Dahil kapag wala ka nang maibigay, wala ka na rin halaga. Nakakalungkot lang dahil dun sa 30 years ng kanyang pangingibang bansa, nung wala na siyang maibigay, kung ano-ano mga masasakit ng salita na yung kanyang narinig. Kasi naawa ako sa kanya. Kabayan, nakapagpadala ka na ba ng pera sa mahal mo sa buhay sa Pilipinas? Katapusan na naman po ngayon, isa po yan sa pinaka masaya sa ating mga nangingibang bansa. Ang araw ng sahudan. Siyempre, mas masaya yung mga mahal natin sa buhay na nag-aantay ng ating padala tuwing araw ng katapusan. Magti tayo mga boss, sabayan po ninyo ako. Kung nasaan man po kayo ngayong oras na to. Kung kayo po ay nasa ibang bansa, kung ano man po ang oras sa inyo ngayon, magtipo tayo. Alam niyo yung masarap sa pakiramdam kapag nakapagpadala na tayo ng pera sa Pilipinas. Tapos, tatawagan mo sila, kakamustahin mo sila, at kakamustahin ka rin nila kung ano ang kalagayan mo ngayon dyan sa ibang bansa. At kapag kausap mo na sila, marami kang maririnig na istorya. Halos magagandang pakinggan para sa'yo. Lalo na kapag ikaw ay nagpapadala ng pera sa kanila. Diba? Yun ang totoo. Napakabango ng pangalan mo sa mga kapitbahay mo at sa lahat ng halos ng mga nakakakilala sa iyo. Ganun ka nila ibinibida sa iba. Na wala kang palya sa pagpapadala kada buwan. Minsan higit pa sa amount na hinihingi nila yung pinapadala mo. Nakakataba ng puso, Mas lalo kang sinisipag. Diba? Ang tawag nga sa ating mga OFW, bayani. Lalo na, yung ang mga trabaho ay mga kasambahay. Napakahirap ng trabaho ng mga yan. Kahit may edad ka na, pero nakikipagsapalaran ka pa rin dito sa ibang bansa. Dahil sa dala ng kahirapan sa atin sa Pilipinas. Nag-aalaga ka ng hindi mo anak. Nag-aalaga ka ng hindi mo kaano-ano. At may pangarap ka sa buhay na gusto mong matupad, kaya ka nag-ibang bansa. Dahil alam mo sa Pilipinas na hindi sasapat ang iyong kita para matupad mo yung pangarap mo. Alam nyo, meron akong isi-share sa inyo. Alam ko naman na halos napanood nyo na to. Medyo may katagalan na to na i-share sa social media. Malimit ko pa rin mapanood. Yung isa nating kababayan na OFW na matagal nagtrabaho sa abroad, sa Singapore. Inabot na siya ng 30 years na kasambahay. Tagal, no? 30 years? Siguro marami ng pera yun. Kasi pag ganun ka katagal nagtrabaho sa ibang bansa, marami ka ng siguro naipundar. Hanggang siya ay nagkasakit na, mga boss. Nakakalungkot lang dahil dun sa 30 years na kanyang pangingibang bansa, nung wala na siyang maibigay, kung ano-ano mga masasakit ng salita na yung kanyang narinig.
Sa totoo lang, napaluwa ako. Okay lang sa akin kahit ibas nyo ako, kahit sabihin yung napaka-corny mo naman. Kasi naawa ako sa kanya. Pinaulit-ulit kong panoorin. Sabi ko na bakit kailangan na mangyari yung ganun. Hindi mo naman sa isinusumbat, kaya lang kahit papaano, di ba? Yung sakripisyo niya, nawala lahat ng halaga nung siya ay wala nang maibigay. Lalo nung siya ay nagkasakit na nakakalungkot. Tapos, isinare din niya doon na pinaalalahanan niya yung mga nangingibang bansa na wag lahat ibigay sa mga mahal sa buhay. Kailangan mag-ipon ka rin para sa sarili mo. Alam niyo, para sa akin tama yun. Na kailangan meron ka rin itira para sa sarili mo. Para kung dumating yung panahon na hindi mo na kaya magtrabaho, hindi mo kailangan umasa sa mga mahal mo sa buhay. Kapag wala ka ng trabaho at nasa Pilipinas ka na at may mga karamdaman ka na, iba pa rin yung may sarili kang pera sa bulsa, na may naitabi ka, may naipon ka. Kahit hindi man ganun kalaki, pero yung pang-araw-araw na pangangailangan mo, lalo na yung maintenance mo, kung ikaw ay may karamdaman na, yung alam mo yung sarili mo, na sarili mong pera yung bubunutin mo, hindi yung manghihingi ka o mag-aantay ka kung merong magbibigay sa'yo. Dahil alam naman nating lahat na mahirap ang buhay sa atin sa Pilipinas. Alam niyo yan, lalo na yung mga OFW, kaya nga tayo nag-ibang bansa eh. Dahil sa dala ng kahirapan sa atin. Kaya kahit anong trabaho na lang sa abroad, pinasok natin. Kahit may edad na tayo, kahit may mga iniwan tayong maliliit na anak sa Pilipinas, na hinabilin lang natin kung sino man yung mga naiiwan natin sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. At umalis tayo, nakipagsapalaran tayo ng 2 years, 3 years, 5 years. Yung iba inaabot na ng 30 years. Ramdam ko yung labas niya ng sama ng loob. Kahit sabihin na saglit lang ako nakapag-abroad, kahit ilang taon pa lang ako dito sa abroad. Nakapag 2 years ako sa Middle East. Tapos ngayon, naka 8 years na ako dito sa Canada. Kahit papaano masasabi ko na sa sarili ko na ramdam ko kung ano yung pinagdadaanan ng isa nating kababayan na napanood ko. Napaisip ako bigla. Sana hindi yun mangyari sa atin. Tayong mga nandito pa, na malakas pa, na nandito sa ibang bansa nakikipagsapalaran. Para sa akin, may natutunan ako dun sa napanood kong yun. Nagkaroon ako ng idea na kailangan ko ring magtabi para sa sarili ko. Para hindi mangyari sa akin yung dinanas ng isa nating kababayan. Alam ko na mas marami pa ang may ibang dinanas na hindi maganda nung sila ay umuwi na ng Pilipinas, nung sila ay nag-for good na, at nung sila ay may nararamdaman na at hindi na nila kaya ang mga ibang bansa. Kasi ganun tayo mga Pilipino eh. Halos lahat ibigay na natin sa mga mahal natin sa buhay. Nakita mo lang silang masaya, may kinakain, nabili nila yung gusto nila, masaya na tayo. Tayo mga OFW, tayo mga
isinare ko sa inyo 'to mga boss, 'tong aking opinyon para kahit papaano, magkaroon tayo, kahit ako ng idea na mag-ipon tayo, magtira din tayo para sa sarili natin. Magtabi tayo ng pera hangga't tayo ay malakas at hangga't tayo ay nandito sa ibang bansa. Para kapag dumating tayo sa punto na pagod na tayo, ayaw na natin, at gusto na nating mag-for good, meron tayong perang dudukutin na hindi tayo aasa sa mga mahal natin sa buhay na tayo ay magiging pabigat pa sa kanila.